kung tutuntunin po ninyo ang historical background ng itong mga politiko na to, alam naman natin na dalawa lang naman talaga yung major na political party sa Pilipinas na matatag, which is yung kauna-unahan, Nationalista at saka yung itinatag ni Manuel L. Quezon, at then the following that, yung itinatag ng lolo ni Marojas na liberal. yung nationalista yung isa. Nationalista yung Nagkaroon isa. lang yan ng tinatawag na sanga-sanga. Pero kung aanuhin ninyo, kaya nga tinan nyo, sa Davao nga originally, yung nanay po ni PRRD ay Dilaw. liberal, dilawan. Kaya lang, yung mama kasi magaling maglaro ng politics. He knows well how to play politics na makakatulong talaga sa taong bayan. Na yan ang uhaw na uhaw ang mga Pilipino ng good governance. Kasi for time immemorial, alam na natin na wala talagang nangyayari sa Pilipinas, di ba? Kahit ano pang gawin nilang political party, wala talaga. Ang kailangan talaga, political will, na merong isang politiko na tatayo na lalabanan ang impluensya ng mga oligarch. And it so happened na si PRRD ang nakagawa noon. Kaya lang, 6 years is not enough, guys. Ginawa kasi yan, yung 1987 Constitution na yan, to protect the integrity and the power of the oligarchs. So walang makakabangga sa kanila kasi they can just wait for another 6 years, and then after that kaya na naman nilang guluhin ang sistema ng political system sa Pilipinas. So this is what is going on right now in our country, na maganda na sana yung 6 na taon, may pandemic pa, but eto ngayon alam natin na lahat tayo. Ginamit pa kung gaano kahipokris itong mga buhaya sa lower house. Ginamit pa yung simbahan. Ipinarada yung bultong papel ng impeachment kay Sara. Ano kinalaman ng Diyos I dito? know. Inalay na, Sir Golem. Hindi, ililibing na nga daw si Romualdez kasama nung impeachment, articles of impeachment. Kaganapan talaga. Guys, you know what? Grabe ka talaga kaganapan. Alam mo ikaw, Diyos ko. Ito guys, if talaga gusto natin mag-improve yung bansa natin, kahit nung nasa law school ako, lahat ng professor agree magkaroon ng constitutional amendment talaga. Magpalit niyo yung system of government natin. Yung Congress, yung structure na may congressman tayo, doesn't work anymore. As in really, ano lang talaga. Dapat ang ano natin is yung parang governor per province ang peg dapat para may development, not just only Imperial Manila, but buong region. Hindi talaga uubra. Sobrang gastos sa Congress at walang Yung federal form of government yung tinutukoy mo. Yes. Yun naman din talaga yung gusto ni PRRD. Ito ang problem kasi, natatakot sila na baguhin yung, 'di ba, yung People's Initiative na kumbaga pinopoison yung idea to do a charter change, pero talagang kailangan talagang baguhin. Ang pinakamagandang structure, you know what, is yung may shadow government. Yung katulad ng yung sa Europe, 'di ba, yung or sa I think meron din tayo sa Canada, yung merong conservative, tapos may dalawang house lang yung naglalaban, tapos kung sino yung Parliament Prime yan. Liberal, Parliament liberal, yan. Merong conservative. liberal, Parang merong ganun. merong lang. liberal, merong conservative. That is a parliament form of government. Yung literature, yung leader, pag maganda yung ginagawa ng prime minister or kung sino mang head na kunyari, tinutuloy, may continuity kasi. Ang nawawala kasi sa system of government natin na republic, ang pangit. Kada 6 years, pag hindi kalaban kita, papalitan ko na yung projects kahit beneficial sa tao. Ganun lagi, every time, hanggang tumanda na tayo, hanggang mamatay tayo. Walang continuation. Walang continuity. Walang continuity. Lyrics tuloy, no? Pag kunyari kaaway kita Golem, papalitan ko yan. Di ba, papalitan ko na Iwang project i-stop ng sila kalaban mo. project. Ba't may Canada po tutuloy? hindi po monarch. Kaya, Ang Canada po hindi po monarch sa parliamentary. parliamentary yan. Kaya lang siya nagiging And they are monarch. under the Commonwealth. Kasi
yung representation kasi ng monarchy ng UK, kapag ka nagko-convene ang parliament, ang nag-o-open niyan ay ang United Kingdom, na kung saan hindi naman symbolic lang naman yung hari sa United Kingdom na si King Charles. But actually, lahat ng Commonwealth area na kung saan ay ginagamit, let's say for instance, New Zealand, Australia, Canada, symbolic lang po yung pagre-represent ng monarchy. Kasi even in the United Kingdom, wala pong direct na power na ang monarchy. Parliament na po ang United Kingdom. Oo, So, pero may porsyento sila sa taxes. mga seryohan, ang nangyari kasi ganito sa Pilipinas. When they drafted the Constitution of the Philippines, even during the time pa ng Commonwealth, hindi pumayag ang mga oligarch na isama yung federal system. Correct. Tinanggal Even nila yun. 1935 Basahin nyo, Constitution. basahin nyo yung Constitution natin. Basahin nyo yung Constitution natin nung unang dinrap yan during the time na hindi pa tayo lumalaya before the World War II. Hindi po nila isinama yung draft ng na katulad ng United States na federal. Although almost 90% ng ating constitution ay kinuha lang natin sa US. Kaya lang, tignan niya ng mga oligarch na hindi ito makakatulong sa atin kasi kung magiging federal ang Pilipinas, mawawalan sila ng kapangyarihan na kontrolin. Mahihirapan sila. Ito nangyari sa atin ngayon. Nagkaroon tayo ng tawag na Gordon, yung part na yan, yeah, that's the old, yung history natin sa how the constitution or how the form of government transition, which is fine. Siguro probably, kaya gusto mong bumaklas ang Pilipinas sa United States kasi pag federal tayo, under tayo ng US. But, syempre, we want to have our independence. Kumbaga, nag-decide tayo to have our own. But the bottom line here kasi, circumstances change as the years goes by. That's the problem kasi hindi na nga akma sa needs ng Pilipinas eh. 'Di ba? Yung for example, ginawa yung party list, 'di ba? As to have representation sa mga yung mga malilit na mga may mga kapansanan, mga ganun stuff. Inabuso eh, 'di ba? Inabuso siya eh. Ginawa na parang korporasyon eh. Alam mo 'yon, na pwede kang alam mo 'yon, na entity na pwedeng ipasok sa election para may representative. Ang daming kasing Boss ang Johan. daming kasing Maganda daming rin naman kasi yung katla kita, Boss Johan, sorry. Maganda naman kasi yung purpose ng party list. It so happen lang kasi, ang tanong kasi dito, bakit sila kumbaga, why they handle tawag nito, bakit sila nag-hold ng pera ng taong bayan which is hindi naman nila yan trabaho. Hindi sila dapat bigyan ng allocation budget kasi ang trabaho naman talaga nila ay gumagawa ng batas. Ang tanong kasi dito, like the Tingog, bakit sila nag-hold ng pera? They are there to represent their groups and represent para gumawa ng batas, hindi mangangawkaw ng pera. The problem there kasi yung Speaker of the House. Kaya nga binulgar ni Inday Sara, di ba? Since sila yung gumagawa ng budget, bakit sila humahawak? Wala na ba yan sa konstitusyon natin eh? Na kailangan nilang humawak ng pera para ipamimigay sa mga distrito nila. It should be the governor o the executive itself ang magpapa-implement kung meron man silang mga project. Hindi sila. wala As nang congressman. Wala naman silang power dun eh. Brother G, good morning, Brother G. They don't wala na have the talaga power to spend money. Yun ang naging true. problema sa Kongreso. Hindi, na back to sender na yung partial rates eh. Ano ba? Ang nakakalungkot nga kasi sir, mga kasama, prone sa abuses kasi yung 1987 Constitution.
tumatalino yung mga korap eh. Yung alam mo yung ginagawa nila. Kaya nga, nagkaroon tayo Kaya nga ng dapat kailangan reklamo sa pagtanong talaga siya. ombudsman. Bakit may 150 million doon sa mga pumirma? O saan mo yun ibabatay sa Constitution? Bakit ka merong 150 million allocation budget? Kasi kung titingnan natin ang Constitution, you are there to represent your district or you are there as a representative of your party, as party list, to make a law. Hindi ka pwedeng kumuha ng budget para doon sa grupo mo. Kasi as represent, di ba, to represent the body or the organization that you are going to represent to. Ang tanong kasi dito, bakit sila nag-hold ng pera o ng budget? Na hindi naman dapat. Kaya nga, so, yung pag-create ng party list is just a waste of No, money. grabe naman yung 1,000 yung kay Brother G. Sa alakakin din. Thank you. Dapat maano na yun, mabuwag na yun or mapalta na talaga yung constitution natin. Sa totoo lang. That will be a problem. I don't know, that- Johan, kung nakita mo na yung proposed na federal system na draft na sa panahon ni PRRD. Mas matindi pa nga doon aabot ng 40%. Ang party Ano list party list? now is only 20%. Again, pag draft kasi, or di ba may party list doon, pwede naman kasi tayo mag-deviate doon sa part ng mga hindi kailangan. Si PRD kasi, syempre, nakikinig sa tao yan eh. Bakit kailangan natin ng party list? Ngayon, hindi natin kailangan ng party list pag yung federalism na tayo or may mga structure na tayo per provinces. So, mismo governor na mag-aalaga ng mga under that province, yung kanilang designation. Kasi pag may mga parang siya eh. What I think, Juan, what I think is you cannot rely on the governor kung nagka-federal form of government kasi you need lawmaker pa rin eh. Kailangan pa rin ng lawmaker kasi nga ang i-elect mo naman doon is not a president, it only a prime minister na mangangalaga sa bawat sa sinasabi mo region or cities. May election pa rin yun, pero local na lang siya. Nako nyo. No. Para Mag-i-elect pa rin natin. So, Ang proposal kasi May presidente pa na-discuss natin yun ni Boss Dom. Ang proposal kasi, doon sa bagong federal, it's just like a United States. It should be a party system. Kapag binoto mo ang isang presidente, ratsada na yon. sama-sama lahat. Correct. Pati governor, kasama lahat. Sa Oo. partido lang yon. Kasama na doon ang party list, congressman, sa Question, distrito, o sa government, federal isa lang state. din yun, di ba? Sa isang, for example, sa isang province, kung may, di ba, may mga lawmakers din yun kasi sa At saka may- sa meron- provinces, meron- sa federal state, meron na silang sariling Supreme Court. hindi Federal, local, ang Supreme tawag Court. doon? Federal, Provincial court. Parang provincial court pa rin siya. oo, ganun. Pero may federal Supreme Court parang ganun din. Oo, parang ganun, regional. Oo, ganun pa rin And siya. then, sa national, meron din doon tinatawag na 4 na Supreme Court. Dinivide nila. Electoral, Siguro by Luzon. administrative, ano pa ba yung Okay. dalawa? Basta 4 yun 4 ang sektor ng judiciary. Kasi nga, could you imagine in 2024, 11,000 cases backlogs. Kaya nga yun yung kailangan i-restructure Kaya talaga. dapat Nahuhuli na tayo. designate, may mga areas talaga dapat natututok doon. And every Supreme Court o Supreme Justice o Chief Justice, meron din siyang Associate Justice. So dadami. Dadami ang magtatrabaho. Unlike now, iilan na ang Associate Justice natin. Kaya mabagal. Yeah. Well, it boils down, dito pa nga lang, nagkakagulo nga, hindi, alam mo yun, yung mga natin, sa politika, ang pangit.
Para walang At saka away-away. talaga pati sa mga leader, sa party, defective na rin yung political system natin kung titignan natin eh. Kasi syempre, Yes, kung sino man yung, kung kasi sino may bakit- magsusulong nito, kahit sinong presidente, meron man siyang political will, ang haharang doon yung Congress pa rin eh. Tingnan mo nangyari sa federal form of government na pinropose si PRRD, inarangan lang ng Congress. Kasi ayaw naman talaga din nila na mawala sila sa posisyon. So that is the problem. That's true. So kailangan, ngayon siguro, ngayong 2028, Kaganapan, if it's so happen ever lang siguro, kasi na nagkaroon ng kailangan pandemic. tao na yung gagalaw. Also yun. Di, I mean, yun eh. kailangan siguro ngayon ko, kung meron man tayong ma-elect na leader, no, gusto ko, yung tao na siguro yung gagalaw. Kung gusto, tayo ba, yung tayo mag-referendum, ano na tayo, magkaroon na tayo ng people, yung tinatawag na people's initiative, tayo ng people ba kasi ayaw na natin sa ganitong political system. Or, yung magkaroon ng malaking rally talaga ba, no? Taong bayan na talaga yung magsasabi na ayaw na, we're suffering in this kind of political system here in the Philippines, no? Na tinatamasa natin na yung mga mayayaman at sa mga politically nakikinabang. No, dapat merong initiative na yung mga tao eh. At saka ngayon naman masyado na tayong gising eh sa nangyayari sa politika. Kaya malaking bagay ito pagdating na makaka-elect tayo ng tao at meron talagang political will na pwede talagang magsulong ng ganyan. Then we do our job. No, yun yung nakikita natin. Pero if notice nyo, guys, napaka-slow yung progress natin, no? So, for example, di ba nakakuha tayo ng amazing leader na si Duterte, di ba? During that time, marami tayong nakitang structural progress, right? With not only in Manila but throughout the country, di ba? Tapos, we're hoping na i-continue, di ba? Alam mo yun yung pangit eh. Kailangan talagang paltan natin, guys. Dapat magkaroon ng radical movement na we have to change our structure of government, pati constitution, as in literally. Para hindi na tayo alam mo yung growth natin, nagre-regress dahil sa political issues or away na hindi nagbe-benefit sa people. Alam mo, yun yung nakakasad na part eh. Na we had this opportunity na wala pa because, kumbaga, we were hoping na i-continue na mga sweet talk ni Bongbong Marcos. Tapos, nag-regress tayo, bigla, nag-drop. Diba? Alam mo yung parang, ang dami tayo nakikita ng construction ngayon, wala na masyado. Actually, wala nga ako nababalita meron eh. Diba? Ang nakakasad, alam mo yun. Tapos, ang taas-taas pa ng tax natin na binabayaran. So, wala tayong nakikita. Yung healthcare natin, di ba? For example, nagkasakit. Alam mo kaya nakakadala eh. Pag nagkasakit ka rito, kahit masyadong may ipon ka, pag tinamaan ka ng sakit, anak ng tipaklong. It's either, kawawa ka talaga kung saan pupulutin ka kung... Oh my goodness. Napakasad lang talaga. Parang walang pag-asa eh. No? I agree. Talagang may radical movement talaga. As in, talagang paltan na talaga yan eh. Kasi kita mo ginagawa nilang leverage yung Congress. Kahit hanggang ngayon nakikita ko eh. Nakatago, naghihintay lang sila eh. Alam mo yung nakaabang lang sila eh. Well, for me naman, maganda naman yung nagawa nung midterm election eh. Kasi kahit administrasyon ngayon, nag-tone down din sila. Pero yun nga, yun yung point ko. So, we have to wait for 3 years to kumbaga parang for the administration to have a wake-up call na what's going on. They awaken already. But the Pero question maybe, here, what we're Madali going to nga. do with this 40th Congress? Kasi let's wait and see right after this second quarter, I guess, meron na yung meron na rin yung COA report eh, sa 2024 GAA. At alam natin, ang 2024 GAA, ang daming lot. Unang-una na dyan, yung ATAP. Wala sa GAA 2024. O bakit namimigay ng GAA? Where did they get the budget on it? Sorry The big question. Ang nga lang eh, no? Di ba, nagmamanage sila sa inflation, sa mga price na bilihin. Pag may ayuda kasi, hindi na intindihan ng mga tao. Pag may ayudang binibigay, yung value ng money natin nababa. Di ba? So, mas mahal ngayon ang mga bilihin kasi nga, oversupplied yung pera. Ginawa nilang hindi ko lang kung
Ay, naku, sumasakit ang ulo ko. Nakakaiyak lang talaga yung mga nangyayari ngayon. Sheesh. Hello. Brother John. Johan. I agree sa mga sinasabi mo, bro. At saka ano din eh. We supported the Dilawan movement, di ba? Noon. And we give our trust to the Dilawan movement. And look at us now. How many years had passed? Ano ba nangyari? Wala, di ba? So, it's time for us to give the same support na binigay natin sa Dilawan noon. Let's give it to the Duterte and see what happens. Di ba? We give them their chance na eh. We give the chance sa mga Dilawan. We threw the Marcos regime. Now we supported the Dilawan movement kasi yun din ang hiling ng mga Katoliko na ating relihiyon. But the thing is, look what happened, di ba? So we will, make our own decisions then, di ba? We will adjust our support and decisions then, di ba? Our votes. So suporta tayo sa mga Duterte, sa DDS movement, and see what happens. And let history, be the judge. Yan ang masasabi ko muna. Pero ang tanong ko, ready na ba ang Pilipino sa totoong Duterte? Yeah, same tayo. Alam nyo- Else. Actually, question ang ko eh. question ko talaga dyan kung ready yung taong bayan. I think we're hungry for it, to be honest. We are hoping for it, Kasi yung nakita nyong Duterte is just a super, parang ano pa lang yun eh. Hindi yun yung malalim na Duterte. That's not the real Duterte ideology eh. Kasi for me Duterte leadership is empowering the people. Na kayo mismo ang magiging source ng change. Hindi siya yung... Kasi for me kasi ito na-observe ko lang sa mga Duterte supporters. Masyado tayong nakaangkla na Duterte is a good leader and the people will follow. But Duterte leadership is not about the leadership itself. The leader empowered the people and the people make the change within themselves, transcending it to the community. Kayo magbabantay, kayo ang magme-memorize ng batas, kayo ang magsasabi na, uy, bawal yan, uy, wag mong gawin yan. Ganon ang Duterte leadership. But are all Duterte supporters alam yan? Are you that aware na ganon dapat ang ginagawa ng isang Duterte supporters? Are you willing na maging disiplinado? Question eh. Especially the Gen Z. Willing na ba sila Sa mga sinasabi mo, Ate na Monzel. maging disiplinadong tao? Kasi as far as I Ate know, Monzel, hindi. sa mga They sinasabi want mo, Ate Monzel. Freedom without, limit. Di ba? Yun yung Ate Gen Z Monzel. ngayon. Ate Monzel, sa mga sinasabi mo, I think we really have to add it sa educational system natin. We have to educate our people. Ano ba yung mga basic law natin, di ba? Yung yung responsibilidad ng mga isang citizen living in a democratic country. Kasi ang nanotice ko sa Amerika, meron kaming government class talaga. It's mandatory to take that class and pass that class bago kami mag-graduate sa high school. So hindi man kami expert sa lahat ng batas, pero yung basics, yung responsibility as a citizen, na-implant talaga sa utak at puso namin. And that's why it's very important that we vote, yung mga basic rights, yung freedom of speech, yung mga ganyang bagay talagang ini-implant yan na kahit anong sasabihin ng isang presidente na tyrant, hindi kayo ma-manipulate. Yan ang nyo, yan ang yung bala ninyo, yung freedom natin. At walang ibang kayang bularuhin o apakan yung rights na yan. Sagrado yung rights na yan. Sa atin kasi, Yun nga yung sinasabi ko, Colby. Mm. Like, okay, ito nangyari ito yung scenario sa atin during 2022 election. Merong mga rumors or merong mga sinasabi si PRRD na medyo questionable, di ba? Yung bangag yan, may addict dyan, may cocaine dyan, may nagko-cocaine dyan and everything. Pero, nawala yung balanse ng pag-iisip ng ibang supporters eh. Like, kasi nandun si Sara, we just vote. Tapos ito yung reflection ko sa isang Duterte leadership sa Davao. Di ba, wala si PRRD sa Davao City ngayon. Wala siya nung election.
So, what happened? Kaya naming bumoto accordingly. Hindi ko naman sinasabing perfect yung Davao City ha. Ang sinasabi ko lang, it's the reflection of our Duterte leadership eh. Na kahit wala yun, wala siya, kahit, yun yung lagi kasi niyang sinasabi sa mga Davaoenyo. You take care of this home because ito lang ang merong kayo. Alagaan nyo. Bahay nyo ang buong syudad, so don't throw garbage anywhere, huwag kayong dumura kahit saan, you impose the law, tandaan nyo lagi yung mga city ordinances, kasi kulang ang police. So parte kayo ng police ng Davao City. So yun yung sinasabi namin na, no matter who comes in Davao City and try to run the city na sa tingin ng Davaoenyo is ibang direction ang gustong puntahan, the people, the citizen are so empowered na alam namin ay hindi yan yung gusto naming direksyon. Ito yung gusto namin. Yun yung tanong ko kasi. Ready na ba ang buong Pilipinas at ang bawat Pilipino para sa isang totoo at mas malalim na Duterte ideology? Yes. Kasi mahirap Okay, yun. sagutin ko Hindi lang, Ma'am madali Michelle. yun. Michelle. Sagutin ko lang. Yeah, in my perspective na. So, dun sa nakaraan na mga pamumuno ni PRD. And I think wala namang walang bagay na kagad instant noodles na parang nandiyan na lahat. So, I really admire yung yung sinabi niya, Ma'am Michelle, kung ready na. And I think nung panahon ni PRD, nakita ko naman yan eh. So, kailangan lang talaga ng continuity, ng dire-diretso. Nung panahon ni PRD, maraming may ayaw, pero look what happened. 32 million after ng vote. So, I think nila-ready ang tao doon. So, whether they like it or not, hindi siya instant, pero dapat siyang gawin. Magalit ang magalit ng mga maraming Gen Z nung time na yon ang may gusto sa palisiyan ni PRD. So, yung Gen Z kasi, yung mga sinasabi ngayon, optic lang yan. Gawain ng mga liberal yan, gawain ng mga NPA yan para magkaroon ng relevant yung mga bata. Pero ang totoo, ano yung kabataan ng Mindanao? Ano yung ibang kabataan ng Luzon at ng Visayas na bumoto sa sa good governance ni PRD at ngayon itong senatorial. So kung makikita ninyo, Napasangat lang para ako. siyang katulad ng Okay. survey. Oo, para siyang Monchel. survey, kino-condition lang yung mind ng Monchel. Go ahead, sir. Nagsasalita pa po si Sir Broji. Tapusin lang natin, Sir Johan, ha? Okay, thank you. Ayun, yun yung aking yung kung ready, I think willing maging ready ang mga tao. Just i-continue lang ng pamilya o kung sino man yung leading sa PRD, kung ano yung good governance. And very clear yun yung message nyo, Ma'am Michelle, na regarding na itong tahanan ninyo eh. Walang pwedeng mag-depend dito kundi kayo. Kulang tayo. So kung nagawa ng Davao yan at ng kanyang policy, ng kanyang leadership, kung pwedeng disiplinahin ang mga Pilipino katulad ng pagbabawal isang sa number one yan yung curfew sa mga bata, and then parusahan yung mga magulang na nagpapabaya sa mga anak. And I think one big step yan, and let the government or PRD or si BP Sara run to those crooks and corrupt officials and corrupt businessman. So yun yung trabaho until makita ng tao yun yung pagbabago, and then it will go. Itong nangyari sa atin ngayon, organic kasi ito, Ma'am Michelle, di ba? Nag-move tayo, nire-ready natin sarili natin na maging bumalik yung ipinakita ni PRD. Para tayong addict dun sa na yun, sa sitwasyon na yun na parang pwede pala, okay pala yun. Di ba? Parang nandun na tayo na naging believer tayo dun sa mga akala natin pangkanto lang na prinsipyo niya, yung mga salita niya. But he is doing it more on gawa. Kaya yung tao, kaya sabi ko, kung ready na ba, and I think the 32 million vote for BP Sara and 27 million on the Senator Bongo, I think that's the clear indications na we are readying the people. And that's my opinion. Let's go. Let's go. I'm excited for that, bro G. So, Sir Johan, just go. chime in lang ako dun sa part na sinabi ni Monchels and si Bro G. Actually, kasi kaya naging successful yung sa Davao, yung leadership ni Duterte, kasi nagkaroon na ng culture inculcation na
na discipline. So, if ever magpalit ng leader, kahit hindi na si Duterte sa Davao, that will still continue. And how does that happen? Kasi na-instill na sa mind ng mga taos nakatira sa Davao na ganun na talaga yung sistema. If people will adapt and allow themselves to live and follow the rules, right, laws natin, ganun talaga. Magagawa ng buong Pilipinas yan. Kasi yung first time ko narinig si Duterte, actually classmate ko si Sara sa Baste. Ano siya upper year. Grabe siya very very disciplined si Sara. Ngayon, if ma-adapt natin yan or ma-adapt yung leadership style niya or ma-implement yung leadership style sa Pilipinas sa buo if ever manalo siya sa 2028 at magiging continuous yung maayos yung sistema ng government natin kasi yung I get it, right? So may inclination tayo kay Duterte, which is true. Talaga naman, we never had this kind of leader in a very long time, di ba? But in order for that to be effective talaga, as in maging solid, yung structure of government, yung people na ma-hire ng gobyerno natin o magiging government official, kailangan mabago talaga yan. As in literally. Hindi siya pwede yung dahil sa kay Duterte lang yung change. Dapat sa lahat ng leaders ng government din natin magkaroon ng changes. Kasi if we don't live and breathe like the way Davao has, hindi makukuha natin yung ganung success eh. Siyempre gusto natin maging successful yung Pilipinas, di ba? Ngayon, nagre-rely tayo kasi kumbaga ang pinupunto ko rito, we cannot just rely on a person. Hindi lang pwede kay si Sara, hindi lang pwedeng ganun lang. Mean to say, kung naka-establish na yung process, naka-establish na yung system, whatever or whoever leads the country, yun na yung template na gagawin eh. Yun yung procedure na gagawin eh. Agree ako Para- dyan. Diyan ako agree. Kasi the most thing that we need to do is disiplina talaga, no? Na pipiliin talaga natin yung tamang tao Kasi, para i-guide tayo tsaka i-lead tayo. Guys, pwede makaambag. Konti lang. Konting ambag lang. If you would remember, may limit kasi yung mga leaders natin eh. 6 years sa president, pwede That is why, president Johan, twice. kami kasi dito sa Davao, ang medyo nagre-react lang talaga, for example, what happened to nung nag-declare ng martial law sa Davao City, sino ba nag-react, di ba? The Imperial Manila. May i-add daw si Sir Golem. Sir Golem, go ahead. Mr. Host, Sige na, Johan. dugtungan ko lang yung comment o tanong ni Ma'am Montiel. Kung ready na ba ang buong Pilipinas dun sa sistema na iral diyan sa lungsod ng Davao. Tandaan po ninyo na in every success, nag-uumpisa po yan sa unang hakbang. Wala pong isang successful na businessman na nandun na agad siya sa tuktok. Even those people na pinanganak ng mayaman at gustong makita yung kanyang success, nag-uumpisa siya sa sarili niyang hakbang na kapag kayan ay naumpisahan, which is nakita na natin may umpisa na eh. Naramdaman na natin yung umpisa. So ang nangyari lang, yung pag-umpisa na yan, even before the election noong 2022, naging argument na namin yan sa YouTube ni Brogy na kung magkakaroon lang sana tayo ng good governance for 18 years, muling manunumbalik po ang sigla ng perlas ng silangan. But unfortunately, ito 3 taon pa lang tayo nakakaranas ng ganitong klase ng gobyerno, nakakala natin yung continuity, yung first step na ginawa ng Pangulong Duterte para ipatupad sa buong Pilipinas.
na magpapatuloy sana for another 6 years, and then after that may succession ng another same political will at same political governance at good governance na sinimulan ng Pangulong Duterte, hindi po malabo na buong Pilipinas ay makakaranas ng sarap ng buhay na kung saan ang inyong mga anak, lalong-lalo na kami mga OFW, lagi kami natatakot sa safety ng aming mga anak sa Pilipinas. So, naramdaman namin yan during the time ni PRRD na yung anak ko nag-aaral sa University Belt. Pero alam kong safe yung anak ko. Kaya, hindi ako nawawala ng pag-asa. Although ganito yung sistema na nakikita natin sa Pilipinas na yung success, no, na buong Pilipinas ay makakaranas nito. Hindi lamang Davao. Sa tingin ko, naumpisahan na naranasan na yan ng Pilipinas. So therefore, ang kailangan lang talaga natin ngayon, dahil meron naman social media, ituloy lang natin yung ating kampanya na huwag tayong sumuko. Kasi pag sinukuan natin ito, sayang yung naumpisahan ni PRRD. Yun lang, guys. Totoo goal yun. Ang gusto ko lang kasi mangyari, pag nanalo si Sara Duterte, mapalitan na yung system of government natin para may continuity na. Kasi pag hindi natin napalitan yan, at hindi na push ni Sara yan, magkakaroon ulit ng cycle na ganito rin. Parang history will repeat itself. And we are trying to avoid that. Yun lang yung akin. Yun Ako lang naman, talaga. Brother Yun John, talaga. maribat ko lang yan, yung pangit na democracy na sa Luzon. And the best example ng democracy na sa Davao. So, it's all about the politician kung sino yung man nakaupo, di ba? Nadadamay lang ang sistema dahil sa mga kagawa ng mga politician. And I'm very agree na dapat mapalitan. So, hindi problema ang constitution ang form of government Kasi lahat ng form of government nakukurap. Ang dapat na masimulan ng mga tao, tama si Ma'am Michelle, si Bro lahat kayo dito, at si Brother Kapitan, na ang tao ang dapat nag-move. Ang turuan natin, i-educate natin. Nag-move na yung tao Ang kailangan lang talaga, continuity. Kapag naramdaman na ng tao ang pagbabago, yung polisiya, na nadidisiplina yung mga tao, susunod naman And one is most evident dyan, yung mga OFW. Look in the Middle East, in US, and in some other part ng mundo, na disiplinado sila na mga tao. So, I think yun yung yun nga, sabi ko nga, bro, in democracy is good for the Filipino, pero hindi siya nababagay sa atin kasi until now, naniniwala pa rin ako, ang isang great nations dapat nakasunod ang kanyang kultura, ang kanyang traditions, and belief doon sa kanyang form of government. And since ang democracy is not part of our life, hindi talaga siya. Ginawa lang tayong liberal ng mananakop. So hindi siya naging effective sa atin because of our regionalism idea or attitude. Meron pa rin tayo noon So hindi masama 'yon. Like in Davao, why they are great because naniniwala sila sa isang leader na si PRD. Yun yung tao nag-move kasi mas minamahal nila yung lugar more than sa Luzon. Matagal kasi yung progress, Sir Brogy, yung pag hindi napalitan yung system of government. Matagal yung progress. Dapat spread out yung spread out progress, hindi lang sa Manila Taga Manila ako, sir, pero dapat spread out yung progress. I belong also from Luzon, bossing. I grew up, I study, I work in Manila and biktima ako ng maraming crimes. Biktima ako ng maraming corruption. Every Pwede city magsalita. hindi pwede, libang muna. Unang kaganapan, joke lang. Go ahead. Bago mag-storya. Pwede mo na ako magsalita ito din kasi tama naman talaga yung idea ni Bro Jay na maganda naman institution natin, maganda naman yung part ng government natin, But the problem is ito mga politician ang sumisira So, for me, yun talaga yung point ni Brother Jay, kasi maganda, tama naman talaga, maganda. Part ng pagiging Pilipino, part ng pagiging tao natin is yung demokrasya Pero, how about dito sa mga politiko? Kahit mag-elect tayo for example, makapagpili tayo sa presidente ng matino. Tapos after 6 years, sisirain lang din ng mga ng mga oligarko at mga ibang mga kaliwang grupo. Problema kasi. So, how about that we need to change our political system,
na meron talaga siyang meron talagang maliwanag na leanings. It's either conservative or it's either a liberal party. So doon lang. No, yung federal form of government, pwede naman yun i-adapt yung parliamentary federal form of government. Pwede din yun. So how about to do that no na talagang makikita talaga natin na kung magkakaroon ba talaga ng progress kasi kung ganito kasi oo, pwede. Pero how about dun sa mga tao? For example, Trillanes, kahit wala naman talagang bumuboto sa kanya, pero grabe siya manira sa mga politiko. Sa mga politiko na may potensyal, di ba? Grabe siya, grabe yung atake niya. How about these people, Risa Hontiveros? Ano bang magiging ambag niya pagdating sa national politics if she runs into a presidency, no? Tapos, ang problema kung manalo. So there's a problem no na babalik pa rin tayo sa kinagisa natin that they're weaponizing their positions to the political opponents like what happened to to Duterte now, di ba? Anong ginawa nila kay Duterte? Pinakulong nila. Anong ginawa nila kay Sara Duterte? Pinailan nila ng isang katutak na kaso. So I think yes, okay that we have democracy, but the problem is our democracy is abused by this political person or because of their political interest. Last na lang ako, sir. Kasi papatulog na ako eh. Akin lang kasi, Good night, sir. kasi gabi Good na night. dito, sir. Oo, Uy, magkasalita pa si sir. Papatapos lang ako, last Go ahead, sir. statement Go lang ahead. ako. Go ahead. Ako, amazed ako sa leadership ni Duterte. Whether anak or basta si Sara sa si Tatay Digong kasi yun nakilala natin dito eh. Gusto ko lang may continuity. Now, paano mangyayari yun? Dapat may process in place, may established guidelines, and may structure na para may framework na to become successful. Kasi if we're only looking at a person, ang person kasi, they could die, they could be replaced. Pero pag ang system or process nandyan na yan, may framework na yan na kailangan i-follow, right? Wala nang ibang gagawin ang who is next in line na magiging prime minister or presidente. May continuity yung habol natin kasi. Ngayon, kasi meron kasing kasibansa sa 1987 Constitution about the 6 years term eh. 6 years term is long if the president is bad. 6 years term is short when the president is good. May ganun kami sa Constitution dati. Kasi alam ng framers ng Constitution, talagang niligyan ng limit yung leadership diyan. Kasi nga dahil sa martial law. Ang proposal ng talaga natin is pag may yung sa federalism, 'di ba, may mga sa parliamentary, 'di ba? May shadow government. Pag pangit yung nagli-lead, magbobotohan kagad yan. Palit prime minister, reshuffling yan, palit kagad yan, change of kagad. Mabilis kagad yan. Sa in case Vote of, of no for confidence. example, of state of emergency, yung for example, mabilis din yan. Tapos ang gusto ko pa doon, may kanya-kanyang sariling capability to help yung mga provinces for themselves, hindi nakareliant sa action ng presidente ng Manila, ng taga Manila. Nakuha nyo. Kasi ulitin ko my That is position the is point. Yeah, so basta yun. So kung kahit gaano kagaling yung presidente natin ngayon, except sa BBM, na makakuha natin si Sara, pag wala tayong established, structured process, hintayin mo lang ilang years yan, babalik yan. Kasi may abusive na kongresista na that we have it now, right? Nakikita natin yan. At least merong at least nakikita natin ang habol ko lang dito Paul V, is that if kunyari hindi mawawala kasi liberal or obligation, nandyan na yan nasa sistema na natin yan but Sir Johan, saglit lang bago ka matulog ha. Gusto ko lang i-ano sa'yo to.
na meron tayong modern example na kung saan hindi pa umaabot ng 6 years, napatino niya ang isang bansa. Alam mo ang ginawa niya, Sir Johan? I don't know if you know the geopolitics of Burkina Faso. No, no, no. Are you familiar with Captain Ibrahim Traore, the interim No, no, no. president ng Burkina Faso? For 3 years, sir, ano ang unang hakbang na ginawa niya in order to bring back the trust of the people? Sir, pinalayas niya yung mga oligarchs sa bansa niya. Which is, Burkina Faso was part of France before, pero yung mga oligarchs hindi nawala nung umalis ang mga Pranse. So what he did, during his first term pa lang ng kanyang pagiging interim, lahat ng mga French oligarchs, pinalayas niya sa Burkina Faso at lahat ng mga puppets niya na local, mga taga Burkina Faso, he put it in jail. Ano nangyari, sir, in just 3 years ng kanyang pamamahala as interim president? Nagkaroon sila ng mahusay na agriculture, marami silang mga tractors na i-provide sa mga magsasaka, and even the people who are incarcerated in prisons ay nagkaroon ng privilege sa makaambag sa pagbabago ng Burkina Faso kasi kinuloy nila na sila yung magiging nagtatanim. And aside from that, in just a span of 3 years, sir, they're going to open the first nuclear plant sa African continent. Can you imagine? Nang Ito ba dahil yung doon sa recently kanyang lang? bold step. Ito yung recently lang, no? Nabalitaan Yes. ko nga yun eh. Yes. Oo, yeah, So yeah, okay. talagang Nabalitaan ko. kayang-kaya talaga sa Pilipinas, sir. Di ba yun yung ginawa ni President Duterte, sir? Walang tubig sa Metro Manila. Natatandaan po ninyo yun. Nasa Davao siya. Ang sabi niya, pag dumating ako dyan sa Manila at walang tubig, pasasabugin ko ang dam. Sir, hindi pa lumalanding ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Nagkatubig. Sir, ako ito. Pinababayaran Manny Pangilinan yung pinahiram na rights dung sa telecom. Sabi niya, bakit kami magbabayad? Ay, kami ang nagpahiram sa'yo, yung gobyerno. Ay, sorry, sir. Yung sa Africa, sasabi mo, hindi ata nuclear yun, oil eh. Alam ko oil eh. No, sir. No, no. You have to check Nuclear it well, power sir. plant. You have to check Nuclear power you have to plant. check it, sir. Okay. It Nuclear was power it was plant. the Russian Hindi na- experts. It was the Russian experts who built the nuclear power plant they have. Magiging operational yan either earlier next year or before the end of the year. Katatapos lang yan, sir. Ganong kabilis yung aksyon ni Captain Ibrahim Traore. Sir, 34 years old lang, ay 35 years old lang yung mama, sir. Dagdag ko lang, Bata pa yun. Boss Kapitan. Yes. Yun talaga. Ay, sige. Yes. Dagdag ko lang. Ikaw muna, Dritch. Baka matutulog ka na, Dritch. Nakikita naman natin na may willingness naman talaga si BBM nung start, di ba? Tandaan natin, ano ba yung pinangako niya o nakasaad doon sa SONA niya in the first SONA, July of 2022. Di ba? Buhayin, ibalik ang Bataan Nuclear Power Plant para ang lahat ng mga pamilya o tahanan ay magkaroon ng murang pakuryente. Gagawa ng 1 million per year na pabahay. Ang tao naniniwala noong 2022. But the question there, ang nangyari? Kasi ang gobyerno kasi ngayon is more on wishful. Puro lang wishes. Kaya hindi na nagawa kasi nga hindi ginawaan ng paraan. Kasi nga nagpahindot, nagpalamon. Well, kung tutusin talaga natin, kung si Inday Sara, kami, alam yan ni Mon Shields, what Sara did in Davao City.
Ang sa akin lang, itong Imperial Manila na masyadong feeling entitled, it is just because of their liberty, their freedom. I don't think so. I don't know kung how they can they can stand on their rights if Inday Sara will lead the Philippines. Kasi kami dito sa Davao, sanay na eh. Kung anong utos na mga Duterte, sumunod ka na lang. Otherwise, wala ka rin magawa. Pero grabe no. Pero grabe no ang deal na kinlose nung Burkina Faso at saka sa ito balikan natin yung point kanina ni Sir Golem no kung paano magiging kung paano talaga magkaroon ng kung meron talagang political will ang isang leader no. Nag-close ng deal ang Burkina Faso at saka yung Russia 2023. Ngayon, by next year, magkakaroon na sila ng operational nuclear power plant. Imagine that, no? In the span of 3 years, parang nag-snap lang ng hand yung batang leader, no? Nagkaroon na sila kaagad ng nuclear power plant na magiging reliable at saka yung murang if you kuryente. can see, trusted talaga ni PRRD pag galing talaga sa PMA. Kumbaga, kung may leadership talaga yung tinitingnan niya, prefer talaga siya sa mga sundalo kasi alam niya yung disiplina ng mga sundalo. Pero hindi naman lahat. Kasi ayaw ko kay kay Chief yung Browner, ayaw ko niyan. Hindi lahat, bro. Iisa lang yan, bro, pero mas maraming great sa Pamela Grad. Kasi mas naniniwala Ayaw ko niyan. Yan si yung, Toro. hindi mo naman mawawala kasi nga, that is part of their culture. Kumbaga, Nagkaroon na sila ng military politics. Tandaan nyo yun. correct. Kumbaga, wala rin din kasi magagawa si Torre kasi nga, mandate na niya, chief executive. Alangan naman na hindi niya susundin. Diba? Yun ang hindi makikita kahit sa Dritz, saglit lang, bro, Dritz. May tatanong lang ako kay Sir Johan. Sir Johan, saan po kayo nakabase? Nasa US kayo? Nasa Canada ngayon. Pero Nasa been living Canada my po. life sa Manila. Okay. Kasi yung sabi nyo kasi matutulog na kayo, so ibig sabihin gabi dyan. Gabi. Madaling araw na rito, sir. Yeah. Good morning, sir. Sir Johan, thank you so Bro much. Johan, Bababa na yata. thank you, brother, ha? Okay, sige. Salamat. Bababa ka na ba, sir? Continue Hindi kita sharing your mapahali, knowledge, sir. brother. Naka-private Yeah, ka. okay Hindi kita lang naman Sir mapalo. Johan habang patulog ka, Good makikinig ka. brother. Yan. Sige, Pwede sige. ka Thank rin you. makinig lang sa baba, brother. Bro Johan, add tayo, bro. Tapos continue what you're doing lang, bro. Thank you for sharing your knowledge, brother. Okay, thank you. Thank you, sir. Alright. Thank you, Sir Johan. Yan. Ako